Ang mga madilim na puwersa ay kumikilos sa mga paraan na hindi napapansin ng karamihan, na nakakaapekto sa iyong realidad habang nananatiling ganap na invisible sa mga hindi bihasa ang mata. Kapag paulit-ulit na nangyayari ang mga kakaibang pangyayari, kapag biglang may mga hadlang na lumilitaw mula sa wala, at kapag sabay-sabay na nagkakamali ang lahat, hindi ito palaging swerte lang na malas. Maaari itong maging mga palatandaan ng lihim na manipulasyon na nakatuon mismo sa iyo. Sa loob ng ilang minuto, ibubunyag ko ang 5 malinaw na palatandaan na may gumagamit ng occult powers laban sa iyo, para matulungan kang makilala ang mga pattern na ito at maprotektahan ang sarili ng epektibo. Mahalaga ang kaalamang ito para sa sinumang nakararanas ng kakaibang sunod-sunod na malas o di maipaliwanag na negatibong enerhiya. At tandaan, kung gusto mong makatipid ng oras nang hindi naiiwan ang mahahalagang detalye, pwede mong panoorin ito sa 1.5 pagsunod o 2 pagsunod na bilis. Pero pakiusap, huwag laktawan ng kahit anong bahagi dahil bawat palatandaan ay nakatayo sa nauna. Ang impormasyong ibabahagi ko ay nakatulong na sa libu-libong tao na matukoy ang mga nakatagong espiritual na pag-atake at naibalik ang kapayapaan sa kanilang buhay. Tara, simulan na natin. Naranasan mo na bang pakiramdam na parang lahat ay sabay-sabay na nagkakamali? Hindi lang isang masamang araw, kundi mga linggo o buwan na tila walang tumatakbong tama? Lahat tayo ay may mga malas na panahon. Bahagi iyon ng roller coaster ng buhay. Pero malaking kaibahan ang normal na pag-akyat at pagbaba at ang may mas madilim na puwersang kumikilos. Hayaan mong magkwento ako ng nakakatawa pero nakakapanindig balahibong karanasan. Ang kaibigan kong si Jake, palaging tinutukso ang sarili niya na may technology curse. Siya dahil palaging nagkakaroon ng biglaang problema ang mga gamit niya sa tuwing may importanteng tawag o malapit na ang deadline. Pinagtatawanan namin iyon hanggang sa paulit-ulit na itong nangyari tuwing malapit na siyang makakuha ng malaking kliyente. 3 buwan, 7 posibleng deal, 7 misteryosong teknolohikal na pagkasira. Doon na kami tumigil sa pagtawa kapag ang mga negatibong pattern ay nagkakasama-sama sa mga paraan na partikular na tumatarget sa mga layunin, pangarap o kaligayahan mo. Iyon ang iyong unang malaking babala ng occult interference. Hindi ito mga random na pangyayari. Ito ay mga pinag-isipang pag-atake na dinisenyo para guluhin ang landas ng iyong buhay. Isipin mo, napansin mo ba ang mga kakaibang pagkaubos ng pera nitong mga nakaraang araw? Pera na dapat nandiyan, pero hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. O baka naranasan mo na rin ang paulit-ulit na kakaibang aksidente na mahirap ipaliwanag. Hindi ito mga simpleng malas lang. Ito ay mga sistematikong pattern ng panghihimasok. Ganito mo malalaman ang pagkakaiba. Ang normal na malas ay random at nagkakalat sa iba't ibang aspeto ng buhay. Samantalang ang occult attacks ay lumilikha ng mga nakatuon na pattern na partikular na humahadlang sa iyong progreso sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo. Madalas din itong lumalala habang nadaragdagan ang impluensya ng nagsasagawa nito. Isang kliyente ang napansin na tuwing mag-a-apply siya ng promosyon, palaging may nangyayaring mali. Nawawala ang kanyang aplikasyon, biglang nakakansela ang mga interviewer, o bigla siyang nagkakaroon ng blanko sa mga presentasyon kahit handa naman siya ng mabuti. 5 taon, 7 posisyon, 7 misteryosong pagkabigo. Halos imposibleng mangyari ayon sa estadistika. Malaki rin ang epekto nito sa pag-iisip. Nagsisimula kang magduda sa sarili. Iniisip kung palusot lang ba ito o paranoia.
Ang pagdududa sa sarili na iyon ay bahagi mismo ng pag-atake. Pinahihina nito ang iyong mental na depensa at ginagawang mas mahina ka. Kaya, ano ang maaari mong gawin? Magsimula sa pamamagitan ng simpleng pag-journal ng mga coincidences na ito. Itala ang petsa, oras, at eksaktong nangyari. Hanapin ang mga pattern. Nagaganap ba ang mga ito sa paligid ng mga partikular na tao o sa mga tiyak na petsa? Kapag sinusubukan mong abutin ang mga partikular na layunin, ang dokumentasyong ito ang unang hakbang mo para putulin ang mga pattern na ito. At ito ang unang palatandaan na may gumagamit ng occult powers laban sa iyo. Mga hindi maipaliwanag na pattern ng malas na partikular na tumatarget sa iyong kaligayahan, tagumpay o pag-usad sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging paranoid. Ito ay tungkol sa pagiging mapagmatyag dahil ang pagiging mapagmatyag ang iyong unang at pinakamalakas na depensa. Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang palatandaan na madalas maranasan ng maraming tao pero bihirang maiugnay sa occult interference. Nangyayari ito kapag ikaw ay pinakamahina, kapag ikaw ay natutulog. Ang mga oras na ginugugol natin sa pagtulog ay dapat maging ating santuwaryo, panahon para magpahinga, mag-recharge, at maghanda para sa bagong araw. Pero paano kung ang santuwaryong iyon ay sinasalakay? Kapag ang pagtulog mo ay naging isang larangan ng labanan sa halip na isang pahingahan, nakatrabaho ko ang isang babae na nagngangalang Linda na dumating sa akin na labis na pagod. Natutulog ako ng 8 oras gabi-gabi. Sabi niya, may mga madilim na bilog sa ilalim ng mga mata, pero gigising ako na pakiramdam ko ay hindi ako natulog. Ang kanyang mga panaginip ay naging mga nakakatakot na tanawin kung saan hinahabol siya ng mga aninong mga nilalang sa walang katapusang mga maze. Pinakamakaba ay ang paulit-ulit na imahe ng isang tao na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Nakamasid, isang anyong hindi niya lubos na nakikita pero nararamdaman ng buong katiyakan. Ito ang pangalawang palatandaan na may gumagamit ng occult powers laban sa iyo. Ang disrupted sleep at panaginip na nasasalakay. Ang pagtulog ang panahon kung kailan natural na humihina ang ating espiritual na depensa. Kaya ito ang pinakapeligrosong oras para makapasok ang mga occult na impluensya sa ating enerhiya. Madalas itong nagpapakita bilang night terrors, sleep paralysis, o paulit-ulit na bangungot na nag-iiwan ng matinding takot kahit na nagising ka na. Bigyang pansin ang mga tiyak na simbolo sa panaginip na madalas senyales ng espiritual na pag-atake. Hinahabol ka ng anino, nalunod, hirap sa paghinga, o panaginip kung saan ang isang kilala mo ay may kakaibang mga mata o nagsasalita ng mga bagay na talagang hindi tugma sa kanilang pagkatao. Hindi ito mga random na pattern sa panaginip. Ito ay mga klasikong palatandaan ng occult dream manipulation. Sinasabayan din ito ng mga pisikal na sintomas, paggising na may hindi maipaliwanag na gasgas o pasa, pakiramdam ng bigat sa dibdib, matinding pagod kahit na nakatulog ng maayos, o paggising eksakto 3:00 ng umaga gabi-gabi. Ang tinatawag ng ilang espiritual na tradisyon na witching hour, kung kailan pinakamalakas ang negatibong enerhiya. Paano mo malalaman kung normal lang na problema sa pagtulog ang nararanasan mo o espiritual na panghihimasok? Karaniwan, ang insomnia o mga sakit sa pagtulog ay hindi kasama ang mga sensory experience ng pakiramdam na ikaw ay binabantayan o hinahawakan. Hindi rin nila madalas na paulit-ulit na lumilitaw ang parehong anino o nagdudulot ng parehong pisikal na sintomas pagkagising. Para maprotektahan ang iyong lugar sa pagtulog, subukan mong maglagay ng black tourmaline o selenite na mga kristal malapit sa iyong kama. Ang mga ito
ay likas na nagpapalayo ng negatibong enerhiya. Maaari mo ring subukan ang sinaunang paraan ng pagguhit ng bilog ng proteksyon sa paligid ng iyong kama gamit ang asin ng dagat. O kaya ay simpleng pag-iisip ng isang bula ng puting liwanag na pumapaligid sa iyo bago matulog. Malalim ang koneksyon ng mga panaginip na nasasalakay at ng enerhiyang dala mo sa araw-araw. Kapag tuloy-tuloy ang mga pag-ataking ito, hindi lang tulog mo ang naapektuhan, ubos din nito ang lakas mo habang gising. Kaya mas nagiging madaling maapektuhan ka ng negatibong impluensya sa buong araw. Nakita ko na ang mga kamangha-manghang pagbabago nang ang mga tao ay nagsimulang harapin ang mga ganitong abala. Halimbawa si Michael. Matagal siyang nagdusa sa sleep paralysis hanggang sa nagsimulang linisin ang kanyang kwarto gamit ang sage at magdasal ng isang simpleng panalangin ng proteksyon bago matulog. Sa loob ng ilang linggo, tuluyan nang nawala ang mga paralysis na iyon at nagbago ang buong buhay niya nang bumalik ang kanyang enerhiya. By the way, kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito at hindi ka pa nakakapindot ng subscribe button, ngayon na ang tamang oras. Naglalabas ako ng mga bagong video linggo-linggo na nagbibigay sa iyo ng kaalaman na bihirang maabot ng karamihan. Sama-sama nating buuin ang komunidad ng mga taong mulat at protektado. Ngayon, itutuloy natin sa pangatlong palatandaan, isang karanasang madalas maling na diagnose bilang ibang bagay. Alam nating lahat ang pakiramdam ng pagod, pero may isang uri ng pagod na hindi makatwiran, biglaang at matindi, kadalasan pagkatapos makipag-ugnayan sa ilang partikular na tao o pagpunta sa mga tiyak na lugar. Ang misteryosong pagkaubos na ito ay hindi basta-basta. Isa itong malinaw na tanda ng energy vampirism, isa sa pinakakaraniwang uri ng occult attack sa makabagong mundo. Gumagana ang energy vampirism sa simpleng prinsipyo. May isang tao na literal na sumisipsip ng iyong life force. Hindi tulad ng mga pisikal na vampira sa mga kwento, hindi kailangan ng energy vampires ng direktang contact para sipsipin ka. Kaya nilang gawin ito mula sa malayo, sa pamamagitan ng mga gamit mo, o kahit sa digital na koneksyon sa ating hyper-connected na mundo. Malinaw ang mga sintomas. Bigla ang matinding pagkapagod na parang nabundol ka ng truck. Kalabuan sa isip na nagpapahirap gawin ang simpleng gawain at bigat sa katawan na para kang matumba. Ang pinakamalakas na palatandaan ay ang timing. Madalas lumilitaw ang mga sintomas na ito pagkatapos mong makipag-ugnayan sa taong ito o pagpasok mo sa mga lugar kung saan iniwan nila ang kanilang enerhiyang tatak. Ngayon, kailangang bigyang diin ko ang isang mahalagang bagay. Laging isaalang-alang muna ang mga medikal na dahilan. Ang mga kondisyon tulad ng chronic fatigue, anemia, thyroid imbalance o depression ay maaring magmukhang katulad ng mga sintomas na pinag-uusapan natin. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa agham. Ito ay tungkol sa pagkilala kung kailan ang isang bagay ay lampas sa saklaw ng medikal na paliwanag, lalo na kung nasuri mo na ito ng maayos. Ang nagtatangi sa occult energy drainage ay ang pagiging espesipiko nito. Nagpatest ka sa doktor at wala silang nakitang mali, pero nawawala ang mga sintomas mo kapag malayo ka sa ilang tao o lugar at bumabalik lang kapag nakasama mo ulit sila. Nagiging maliwanag ang pattern kapag napansin mo na. Madalas targetin ng mga pag-ataking ito ang mga espesipikong energy centers sa katawan. Ang blockage sa throat chakra ay maaring magpakita bilang hirap magsalita ng katotohanan o magpahayag ng sarili. Ang interference sa solar plexus ay maaring sumipsip ng iyong lakas ng loob at kumpiyansa. Ang atake sa heart chakra ay pwedeng magdulot ng emosyonal na pamamanhid
o matinding kalungkutan. Magpansin kung paano ang pakiramdam mo bago at pagkatapos makasama ang ilang tao. Pumasok ka ba sa isang lugar na puno ng sigla, tapos umaalis na parang ubos na ang enerhiya mo? May isang tao bang laging lumalabas ng iyong presensya na parang mas energize, habang ikaw naman ay pagod na pagod? Hindi ito basta pagkakataon para maprotektahan ang sarili. Subukan mong isipin na mayroong shield o salamin na bumabalik ng anumang negatibong enerhiya pabalik sa pinanggalingan nito. Ang pagdala ng mga protective stones gaya ng black tourmaline o obsidian ay makakatulong para masipsip ang madilim na enerhiya bago ito marating ang iyong field. Ang regular na spiritual hygiene tulad ng pagligo ng asin o pagsusunog ng sage ay nakakatanggal ng mga naiwang enerhiyang nakakabit. Pinakamahalaga, simulan mong bantayan ang iyong energy levels ng may kamalayan. Gumawa ng simpleng journal kung saan itinatala mo kung paano ang pakiramdam mo pagkatapos ng iba't ibang interaksyon. Mabilis mong makikita ang mga pattern, mga palatandaan kung sino ang maaring sadyang o hindi sinasadyang sumisipsip sa iyong life force. Kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito at gusto mong suportahan ang channel, pati ang pananaliksik sa likod ng mga video na ito, ang pagpindot sa thanks button sa ibaba ay isang makapangyarihang paraan para gawin iyon. Ang suporta mo ang nagbibigay daan para maabot ang kaalamang ito sa mas marami pang tao na tunay na nangangailangan. Ngayon, ituloy natin sa ikaapat na palatandaan, isang bagay na tumatama sa pinakadiwa ng kahulugan ng buhay, ang mga ugnayan na binubuo natin sa iba. Ang ating mga relasyon ang nagbibigay ng pinakamalalim na kahulugan sa buhay. Sila ang sumusuporta sa atin sa mga pinakamadilim na panahon at pinararami ang ating kagalakan sa mga magagandang sandali. Kaya naman sila ang nagiging pangunahing target ng mga espiritual na pag-atake. Ang paninira sa relasyon gamit ang espiritual na manipulasyon ay lalo pang nakasasama dahil inilalayo ka nito. Pinuputol mula sa iyong emosyonal na kalasag sa oras na pinakamalapit mo itong kailangan. At marahil ang pinakamasakit, ginagawa nitong sandata laban sa iyo ang mga taong mahal mo nang hindi nila namamalayan. Kapag may gumagamit ng mga okultong paraan upang atakihin ang iyong mga relasyon, nagtatanim sila ng mga energetic na buto ng alatan, mahina, hindi nakikita, pero may matinding epekto. Isipin mo ito, naranasan mo na bang biglang bumalikwas ang mga kaibigan o kapamilya mo sa iyo nang walang malinaw na dahilan? May mga tao bang nag-akusa sa iyo ng mga bagay na alam mong hindi mo sinabi o ginawa? Ang maliliit na hindi pagkakaunawaan ba ay naging malalaking gulo na parang sobra-sobra ang reaksyon? Hindi ito swerte lang o pagkakataon. Ito ay manipulasyong enerhetiko. Gumagana ang mga pag-ataking ito sa pamamagitan ng pagbabago ng pananaw. Nagpapadala ang practitioner ng mga thought form, mga enerhetikong proyeksyon na nagpapabago sa paningin ng iba sa iyo. Parang may ulap na bumabalot sa pagitan mo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Naisisilip ang mga salita, nababasa ng mali ang mga intensyon, nasisira ang tiwala, nagiging laso ng komunikasyon. Narito ang isang totoong halimbawa. Isang babae na kasama ko sa trabaho ang nakakita ng pagbagsak ng 6 niyang pinakamalapit na pagkakaibigan sa loob lamang ng 2 linggo. Bawat kaibigan ay inakusahan siya ng pagtataksil, mga halos kaparehong paratang, kahit na hindi naman nila kilala ang isa't isa. Napakababa ng posibilidad na mangyari ito ng natural. Ito ang unang palatandaan na may mas malalim na nangyayari. Isa sa mga malinaw na senyales ng okultong manipulasyon ay ang biglaang pagbabago ng ugali sa isang taong malapit sa iyo na hindi karaniwan.
Ang dating mapagmahal na kapareha ay naging malamig ng magdamag. Ang dating sumusuportang kaibigan ay naging mapagduda at malayo. Ang kapamilya ay nagsimulang magpakalat ng mga tsismis na walang batayan. Hindi ito mga normal na pagsubok sa relasyon. May sinusunod itong partikular na pattern, paulit-ulit na maling interpretasyon, sunod-sunod na pagkansela ng mga plano, at halos magkaparehong taismis mula sa iba't ibang pinagkukunan. Paano mo malalaman kung natural lang ang alitan o ito ay enerhetikong paninira? Ang natural na pagbabago ay dahan-dahan at karaniwang may malinaw na dahilan. Naayos ito sa pamamagitan ng tapat na pag-uusap. Pero kapag bigla, matindi at hindi tinatanggap ng lohika o katotohanan ang pagbabago, dun dapat ka mag-ingat. Para maprotektahan ang iyong mga relasyon, magsanay ng enerhetikong pagputol ng mga koneksyon. Isipin mong pinuputol mo ang mga mapanganib na ugnayan habang pinananatili ang mga mapagmahal. Linisin ng regular ang mga lugar at bagay na pinaghahatian gamit ang saji, insenso o asin. At higit sa lahat, manatili kang nakatali sa iyong katotohanan. Ang nakikita ng iba sa ilalim ng manipulasyon ay hindi totoong larawan mo. At kapag nakikipag-ugnayan ka sa isang taong maaaring apektado ng okultong impluensya, iwasan ang direktang pagtatalo o mga espiritual na paliwanag na maaaring tanggihan nila. Sa halip, buuin muli ang koneksyon sa pamamagitan ng mga bagong positibong karanasan na pinagsaluhan. Maaaring kailanganin din ang panahon at distansya upang humina ang manipulasyon. Ang ganitong uri ng paninira ay isa sa mga pinakamasakit na palatandaan ng okultong pag-atake. Ngunit ang pagtukoy dito ang unang hakbang patungo sa paggaling at sa pagbawi ng iyong suportang network. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo, naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at agad na maramdaman na may mali? Walang ingay, walang nakikita, walang amoy, isang alon ng takot na dumadaloy sa balat at bumubulong sa pinakamalalim mong instinct. Hindi lang ito imahinasyon mo. Ito ay ang katawan mo na nakakarinig ng enerhetikong kaguluhan at sinusubukan ka nitong protektahan. Maglaan ka ng sandali, magnilay. Naranasan mo na bang maramdaman ang biglaang lamig sa isang mainit na lugar? Hangin na parang mabigat at mahirap hingalin. O yung mga balahibo sa iyong mga braso ay biglang tumayo ng walang dahilan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay reaksyon ng iyong katawan sa mga enerhiyang higit pa sa pisikal na mundo. Kapag ang mga okultong puwersa ay nakatutok sa iyo o sa iyong paligid, lalakas ang mga ganitong sensasyon. Ito ay babala. Mga agarang mensahe mula sa iyong mas mataas na kamalayan na nagsasabing, mag-ingat ka. Ang mga lugar na dati ay ligtas at komportable ay biglang maaaring maging mabigat, tensyonado, o kahit na nakakabigla. Maari kang makapansin ng kakaibang mga pangyayari, mga bagay na gumagalaw ng walang paliwanag, mga elektronikong nagkakaroon ng problema sa paraang hindi maipaliwanag ng lohika, mga ilaw na kumikislap lamang kapag may mga partikular na usapan, mga teleponong namamatay sa pinakamahalagang pag-uusap, mga computer na nag-freeze o nag-crash habang nagtatrabaho ka sa mga proyektong mahalaga sa iyo. Hindi ito mga simpleng teknikal na problema. Maaring ito ay mga palatandaan ng tiyak na enerhiyang panghihimasok. Pansinin ng mabuti ang mga pattern. Nakikita mo ba ng paulit-ulit ang mga kakaibang sembolo sa mga random na lugar? Lumalabas ba ang mga partikular na bilang tulad ng 333, 999 o 444 ng paulit-ulit sa mga orasan, resibo, address o plaka ng sasakyan? Ang mga synchronities na ito ay hindi laging simpleng pagkakataon lamang. Maari silang gumana bilang mga subtil na anyo ng subconscious na pagprograma na gumagabay
o minsan ay nangmamanipula sa iyong kamalayan. Ngunit minsan, ang pinakamaasahang paunang babala ay hindi nanggagaling sa iyo. Nanggagaling ito sa iyong mga alagang hayop. Ang mga alagang hayop ay likas na mga tagadetekta ng enerhiya. Isang pusa na umuungal sa mga bakanteng sulok. Isang aso na tumatangging pumasok sa isang silid na dati ay gustong-gusto niya. Mga ibon na nagiging balisa o iritable ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito mga random na kilos. Nadarama ng mga hayop ang pagbabago ng enerhiya bago pa man natin ito napapansin, at ang kanilang mga reaksyon ay maaring unang senyales na may hindi nakikitang bagay na nakakaapekto sa iyong paligid. Kapag napapansin mo na ang mga palatandaang ito, pagkatiwalaan mo ang iyong nararamdaman. Tinuruan tayo ng modernong mundo na balewalain ang ating intuition na ipaliwanag ang bawat kakaibang pakiramdam. Ngunit, ang iyong mga intuitive senses ay mga sinaunang kagamitan, ang iyong unang linya ng depensa laban sa mga enerhiyang panghihimasok. Narito ang isang simpleng pagsasanay para masimulan mong matukoy ang negatibong enerhiya sa iyong tahan.